Hi fellow viewers to everybody. Good afternoon. My name is Steve. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. By the way, wag kayong magtaka bakit ang aking ulo no, nabawasan. Actually, I had a haircut yesterday, Sunday, December 28, 2024. Okay. Ngayon, December 29, 2024, Monday. Okay. Okay, my next Banco Filipino related videos is about the title. May pagka-controversial ito konti at saka not necessarily criticism. The title of this video is We Will Learn Our Mistakes. I will explain it. Bakit yan ang title? Pero sa description, Banco Filipino related videos din siya. Tapos iba yung hashtag. Meron ako ilalagay hashtag Banco Filipino. Basta kung may hashtag Banco Filipino, ayan. Kasi meron din akong necrological video. So, yung sinong namatay, sino yung ililibing, ayan. Yan ang trabaho ng necrologist. We record the deaths or person who died. Pero ito, Banco Filipino related videos. Okay. The reason why I made this title is because my purpose. Hindi ako gagawa ng video kung walang purpose. Okay. Kaya ko to sinabing we will learn our mistakes kasi hindi natin masisi ang Bangko Pilipino at saka Bangko Sentral. Kasi naiipit tayo, mga depositors. Kaya nakakaganito tayo. Actually, meron akong isusunod na video pa later na yung hindi talaga pwede maliquidate ang Bangko Pilipino. Later na. To be honest. Yan. Ito ang lesson na nakita kong we learn. Kami lahat, depositors, nag-FB kami. FB, yes. Napansin ko parang may parang kasi sa ibang banks na na-close, kung matatandaan mo yung Urban Bank, nag-loan din sila sa Bangko Sentral. So hindi katakataka, di ba? Ang sa Urban Bank talagang talaga hindi approved. Pero yung loan nakuha yung loan. Kaya yung nalaman yung time pa ni BSP Governor that time, Rafael Buenaventura, ayun, na-close ang Urban Bank. Kay they thought na approved na sa Bangko Sentral. Then, pagdating doon, disapproved. So, yun. Ito siya, yung emergency loan nung 2002, approved siya. Kaya, yun, nagkaroon ng emergency loan. By the way, anong point ko dito sa video na ito? Bakit ko sinabing we will learn our mistakes? Ito lang. Simpleng sagot lang. Hindi na tayo uutang sa Bangko Sentral unless kung na talaga something's wrong na or emergency na. Kasi ito nagkaroon ng technicalities. Kaya siya nadapa. Itong second closure. This time mahigpit na tayo, no? Hihigpitin na natin ang Bangko Pilipino, hindi na hihiram sa Bangko Sentral. Kung magka-problema, ayun, gaya na sinabi ko sa past few videos, magkakaroon tayo ng risk funds management. Ibig sabihin, kung magka-problema yung bangko, yung risk funds, yung budget na yon, doon gagamit. So, ibig sabihin, hindi siya ubos. So, yun ang nangyari. Yung sa emergency loan that time, kasi nga, yun na nga, hindi nga nabayaran yung 18.8 billion. Yung damage suit. Walang binayaran ang BSP. Wala. Kaya nakakaganyan ang Bangko Pilipino. Tapos, yung another kind of loan na before sa 25 billion loan package, yung sa board na, yung para lang yung 2003 to 2009.
that time. So, yun. That's another loan. Yung 25 billion package na disapprove, na uwi lang sa basurahan ang agreement kasi nga humingi ng kapalit. Kaya nagkaroon ng blackmailing. Yes, blackmail ang Bangko Pilipino. Kasi isipin mo, di ba, natandaan niyo sinabi ko sa video, nagkaroon ba ng fraud? Nagkaroon ba ng Ponzi scheme? Pina-invest ba ng super high interest? Wala. Wala. Yun ang pinalabas. Kaya nagiging biktima tayo ng fake news. Yes. So lalabas, eto siya. Biktima tayo ng fake news and at the same time, biktima rin tayo ng blackmailing. Yan ang dahilan kaya hindi ko pwede lagyan ng title blackmailing is the issue. No. Kasi for sure, kung sino makabasa sa video, pwede akong kasuhan ng libel. Yan na po kasi ano pa ba ang dahilan? Bakit nakakaganyan yung bank? So yun. Actually, hindi siya bankrupt. Actually, lang siya eh. Actually, nagkaroon ng misunderstanding. Rehabilitation lang naman eh. Hindi talaga siya pwede ma-liquidate. So yun ang dahilan. So, etong third opening, just in case, kailangan hindi na pwede mag-loan sa BSP. Kasi kung ganyan na ganyan, nasaan ang collateral? Nasaan ang property? Kasi yung that time, yung emergency loan, hinihingi ng property. Kaya ang natamaan, tropical land, yung isang major stockholder, Bangko Pilipino. So, ito, simpleng title lang, we will learn our mistakes and it will never happen again. Kasi kung mahuli yan talaga, whether they like it or not, out talaga yung nakaloan na bigla lang na gaganon. Kasi nga, we understand major stockholders na nagkaroon na ng problem. Dahil nga yung sa 18.8, hindi na bayaran. Kasi if we know lang na hindi pala binayaran, dapat binigyan mo muna ng puhunan bago nag-operate yung second opening. Kasi kung ganyan, kaya magkakaproblema depositor, hindi pa pala nabayaran. Utos ng Supreme Court. Kaya ayun. Tapos kung meron pa kayong government securities na babayaran from the first and second closure, kasi tataka kami lahat depositor, bakit sa second opening, second closure, walang hinihinging government securities? Di kami na, hindi naman na-alarman, nag-wonder na kami kasi itong first closure, makaiba. Did you see the difference? Makikita mo yung comparability. So, yun. So, kung meron pa kayong government securities to all major stockholders, minority stockholders, pay it and settle it. Hindi pwedeng wala. Take note kailangan ma-reopen to. Or else, we can say we lose leverage. So, yun. Kasi ang sa amin, depositors, back to normal naman ang bank eh. Wala kaming against. We are not against with you. We are not against with Bangko Sentral. Pero alam ko kayong dalawa may alitan. Yun lang. Wala naman kaming dinidiman na kung ano. Ang dinidiman lang namin yung pag-reopen. Yun lang. Itong tatlong bukas, higpit. Yun na. Kasi kami, nag-iisip din kami yung 18.8 billion damage. So, kung ayaw nila bayaran, kasi napag-isip-isip namin sa depositor, we will start from the scratch. Yes, we will recover it. Tapos yung mga losses, di ba, nagkaroon ng losses past few years before yung second closure. Ganito lang, wag na lang i-avail yung 25 billion loan package. We will start from the scratch also. Ibig sabihin yung mga losses lahat, i-recover natin. Ngayon, may isa pa tayong problema. Ang mga depositors, paano natin babayaran? Yan ang malaking question mark. That's a big question mark. Kasi pera na depositors ang pinag-uusapan eh. Hindi na to aghiri eh. Yes, I know it. Kasi if you try to analyze yung mga in-interview ni Karen Davila kay Perfecto Yasay, yun din eh. Yun din. So, that's it. So, the title of this topic, we will learn our mistakes
Pero hindi ko ilalagay, it will never happen again. Sa description, meron. Okay? So, thank you for listening this video. Oh, by the way, I would like to inform ahead, meron pang 2025 videos na related sa Bangko Pilipino. Just in case mag-open for the third time. Thank you so much for listening. Good afternoon.